Hello po mga kasangga, mga kaibigan, mga kasulibay, mga sambali. Sa araw pong ito, samahan niyo ko upang puntahan yung aking ipinapagawa na ah, water source o supply ng ating patubig para sa aking nalalapit na paghahanda para sa bukid. So samahan niyo po ang mga kaibigan, mga kasangga, mga sulibay, kasambali upang atin pong mapagmasdan yon. At tayo, tara na po, tara po.
So ngayon mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali, ito po, pinagpapatuloy po yung paghuhukay dito para daanan po ng pipe, paglagyan po ng pipe. So ayan, mano-mano po nilang hinuhukay o binubutas yung ayan po, madilim nga lang. Hindi na natin pwedeng hukayin yung parte doon kasi po baka magkaroon ng erosion yung lupa. So malalim po ito. Nasa 6 feet ang lalim, palalim ng palalim hanggang doon. So tansya ko ay nasa 10 feet ang lalim para po maisuot yung pipe na gagamitin, ikakabit po sa water pump. So titingnan natin dito sa may itaas. Ito. So iyan po, mano-mano pong binubutas yun o ginagamitan ng kawayan upang mabutas yung paglalagyan ng pipe patungo po doon po lalabas, doon sa may banda doon po ilalagay yung machine natin o yung water pump. So ngayon ito. So ang lulusutan po niyan, mga kaibigan, kasangga, mga kasulibay, mga kasambali, ay dito po. Ayan. Dati ito po yung water pump na ginagamit. So ang sabi ko, delikado po kapag laging ganito. Ayan. So dati, ayan, dito po pinapadaan yung nilagay yung pipe mataas. So ang nangyari, pwersado po, hirap pong humigop o kayang-kaya naman po, kanya nga lang yung suction pipe po niya hanggang doon, nandun pa po. So mataas. So ang elevation nito ay nasa aabot ng 30 feet. So hanggang mula doon sa sa may pinaka bottom ng ilog. So kaya para mas magaang po, hindi mahirapan yung yung water pump o yung makina, ganito po ang pinagawa ko, hinukay at saka para po mas safe. So maiwasan po yung mga erosion na yan, kasi pag nasa ibabaw po yung pipe natin tapos may mga naglilik na tubig, ang mangyayari po nun, baka mag-erose, masira po itong pilapil o itong pinaka parang pinaka dike na niya. So kailangan na ipangalagaan din po natin ito. So ngayon, pagka ang nangyari ay nailagay natin yung pipe dito, dun po malalim po yan. So banda dyan, lilinisin na lang po nila. So lalabas po doon yung pipe ng bali ikakabit yung suction pipe na yon para makasipsip ng tubig. So halos pumapantay na doon sa elevation nung paglalagyan ng water pump. So hindi na mahirapan. So kahit naka minor lang yung takbo ng makina, ay kayang-kaya po. So ito yung mga grass na ito, yung mga itinanim po na grass para sa mga baka. Yan po yung para siyang tubo. Ito po, marami po dito sa akin. Ayan. Ayan. So ang ginagawa po nito, tinatabas po ito o ginagapas nila, tapos ipapakain sa alagang baka.
So mananalbos po uli yun, tapos paulit-ulit na hindi na mahirapan kung saan kukuha po ng pakain para sa alagang baka o kalabaw or kahit kambing po. So ito, pinalagyan ko rin po ito sa may pinaka gilid ng ilog. Protection na rin po yan para maiwasan yung pag-erose ng mga lupa. O pagka medyo matarik po, maglalandslide po yan. So hindi po maganda. So dito rin po, parte dito, pinatataniman ko rin yan ng mga kahit anong puno. Ito po, ipil-ipil lang nakalagay dito. Pero plano ko, lalagyan ito ng Gemelina trees. So para mas matibay. Kasi po itong lupa na to malambot eh. Itong pinaka aging nung ilog. Kasi po inayos lang po ito, ginawa ng mga heavy equipment ang umayos po dito. Yan. Ang lago po ng damo na para sa mga alagang baka. At ayan. Kaya lang gagapasin nga lamang po. Okay. So unti-unti titiyagain nila yung pagbubutas doon hanggat maya-maya siguro ay matatapos na ito. So ito tinakpan po ng tent itong kanilang hinukay upang hindi sila mabilad. Mainit din po kasi. So mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali, lunch break na po muna. So sa ngayon tinigil po muna yung pagtatrabaho doon at ito kakain daw po muna. So hali po, mananghalian po tayo. Yan, ito ang buhay bukid. Yan, ang aming pong ulam ay munggo. Wow, masarap. Yan, yun. So tayo na po, kain po tayo. Yung tubo ko sa tuya. Yan, kain po tayo. Sa munggo po. Munggo. Sahog. Wow, sarap. Sarap po ng luto. Dito po kami kumakain sa silong ng mangga sa SM. Kain sa labas sa SM. Labas ng bahay sa silong ng mangga. Yan po pinagkaiba pagka sa bukid ka, malaya ang kilos. Kahit anong subo, mahalaga mabusog upang makapag-recharge, magkaroon uli ng lakas para sa susunod na trabaho. Yan po si Bernie. Yan. Yan naman po si kilala niyo yan mga viewers ko. Yan, lagi yung nakikita. Si Cardo, ang aking katiwala. Ang masipag na katiwala ko. Ayun. Ayun. Tuloy lang po ang pagkain. Dito ko nyo. Saan makita ka? Dito. Huwag kang pala dyan pala. Kain po para lumakas at may malakas na puwersa na naman mamaya sa pagpapatuloy ng ating ginagawa para doon sa irrigation ng unang patubig
ng ating bugirin. So mga kaibigan, mga kasulibay, mga kasambali, so tapos na po kami nag-lunch. So tapos na rin pong nakapagpahinga. So babalik na po muli doon sa tinatrabaho. So continue na po uli yung aming paggawa. Pupunta na po tayo doon upang maipagpatuloy yung ginagawa. So tinutuloy-tuloy din po muli yung pagbubutas doon. Ayan po. So dito naman sa kabilang bahagi, sa other side po nun, ay makikita rin po yung butas, yung abang ng butas kung saan lalabas yung binubutas po nila. So ito mayroon ng kunting basa na dito dahil doon sa tubig na inilalagay. Ayan po. So mula doon hanggang dito bubutasin po siya. Ayan, lumalabas na yung tubig doon. Yung tubig na ginamit pampalambot doon sa lupa para maitulak nila yung lupa o mabutas. Ayan. So ito sinasabayan na lang po ng hukay. Huhukayin na lang po ito pababa doon sa may padiretso doon sa may gilid ng sa may labi ng ilog mismo. Yan, kasi yung kabila po ng mga damuhan na yan ay tubigan na po. Ayan. So ito yung ang mangyayari po yan mga kaibigan, mga kasulibay, mga kasambali. Yan ay tatabunan na lang po mamaya ng shape na pamamaraan. So update ko po kayo muli sa susunod na pag natapos na po ito o yung ini-install na po yung piping. Okay, maraming salamat po mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, mga kasambali. Hanggang sa muli. Maraming salamat.